pagbati ko po ay para sa Panginoon at alam niyo po ay isang pribilehiyo po na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. At mapalad po tayo dahil hindi lang po niya tayo tinawag, kundi pinili po niya tayo. Amen. At sa mga hindi po napiling mag-exhort, may mga marahil po ay sinasanay po tayo ng Panginoon, binibigyan niya po tayo ng time. Amen po ba, Manong? At naalala ko po yun. Naalala ko po yung sabi ni Brother Edison na nung nung nag-exhort siya, di po ba, ang sabi niya, may nakita siyang nag-exhort nung kararating niya dito sa New Life. At sabi niya sa sarili niya na gusto ko rin mag-exhort, kaya ko rin gawin yon. Ang sa akin naman po is dahil hindi pa naman po ako Kristiyano nung bagong dating ako ng New Life, mayabang po ako noon. Sabi ko, sa exhorter at sa presider, mas magaling ako dyan. Pero kumbaga, natutunan ko sa pakikinig ko ng salita ng Diyos na hindi sa gandang lalaki, hindi sa galing mag-English, kundi ang salita lamang po ng Diyos ang ating mapakinggan at ang Diyos lamang po ang siyang maitaas. Amen. At ako po ay naniniwala na sa pagtayo po ng pulpit at sa paglinggo po sa divine service, ang Panginoon po ang siyang nagtatalaga sa mga gagamitin. Instrumento lamang po si Pastor or si Sis Rowie sa pag-i-schedule ng mga gagamitin. Amen. Samantaling mag-pray nga po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpili mo sa amin upang makapagbahagi ng iyong salita, Ama. Nawa, Ama, hindi po ang kahinaan namin ang siyang makita, Ama, kundi ikaw lamang, Ama. At itago mo po kami, Ama, sa iyong likuran, Ama, upang ang salita mo lamang siyang mamumutawi sa aming mga bibig, Ama. Ito po ang aming samot panalangin na aming ipinaparating sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus na pagligtas. Amen. So, bago po tayo mag-start, I want you to read the scripture about forgiveness. By the way, Brother Ray, could you please get the board here in front? Lisera, no? Pasensya na, inaanak. At nakalimutan ko. Anyway, it's ready there. Save na ba? Kapit, i-push mo yan, anak. Push mo. Ay, napura mo. Ay, pakagad mo. Para hindi po tayo magtagal, gusto ko pong pasahin ko. Ito po supporting verse ko lang. 4 na verse lang po. Basahin nyo in 1 minute. 1 minute po, please. Basahin nyo. Ito po, Mateo 18, Mateo 6, verse 14 to 15, Mateo 5, verse 43 to 48, and Romans 12, 19. Kasi po, kailangan ko ang partisipasyon nyo mamaya at tatawagin ko po kayo on the spot. 18, 21 to 22. Dito lang po, 1, 2, 3, 4. Mateo 18, verse 21 to 22. Mateo 6, verse 14 to 15. Matthew 5, verse 43 to 48, and Romans 12, 19. In just 1 minute lang po. Kailangan lang po, may idea lang kayo kung ano po ba ang inyong nabasa dyan sa 4 na yun. 30 seconds. 30 seconds na lang. 30 seconds na lang po natitira dahil po pick po Badiyang. ang exhorter at ang ano ko po is 15 minutes. So sorry po, Pastor, lumampas po ako ng 5 minutes. Pangalawa. Matthew 6, 14 to 15. Apat lang po yun. Nakadami kong supporting verse, pero 4 lang po ang ating kinuha para po hindi tayo magtagal at upang maintindihan po natin. Okay? Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Yeah. And Romans 12 verse 19. So okay po, basta po may idea
Idea lang po kayo sa 4 na verse na yan. At huwag po kayong kabahan, pang grade 1 lamang naman po ito. Kung kayo tatawagin ko, ay sumagot lang po kayo. Romans 12 verse 19. Okay? So, may nabasa po ba kayo? Kahit isang verse lang. And now, I want you to close your Bible. I want you to focus in the words of God. And you know, if you follow my instructions, it takes humility. Amen po ba, Brother Henry? Amen. Romans 12:19. Ito po yung unang... 12:19. Ang na-assign po sa akin is, ito po yung unang salita nung bago malagutan ng hininga si Jesus. Dito po, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, pag hindi po kayo nakikinig, tatawagin ko po kayo on the spot. So, before we discuss... Teacher na teacher talaga. Kailangan nakapokus kayo. Teacher na teacher eh. So, before we discuss, time is running po, need po nating maintindihan kung bakit siya na-crucify. Di po ba he's between the two thieves? Di po ba yung nasa gitna siya, no? And their names was not stated in the scripture. However, traditions given the name of the two as Demas and Hestas. Tama po ba, Pastor? At isa po sa isang nagnakaw ay he mocked Jesus, kinutya siya. And the other is, nag-repent siya at sabi niya, Lord, you will be with me in paradise. So he was insulted, abused, tortured. Pinainom siya ng suka, tama po ba, Pastor? Sa ispansa, pinapatak. So, grabe po ang ginawa sa kanya. So, bakit po siya ipinako, Sis Lani? Ano ba ang dahilan? Paki-explain nga po ng... Grabe naman, nagbibideo nga kasi ako. Hindi, para sa akin kasi... Alam po si Sis Lani, tatahimik lang po yan, pero malalim po yan sa pananalig. Amen! Amen! Amen, amen. Isang bagsak. Napakarami po niya ng kanulungan. Amen. Hindi po. Siya po ay napako sa krus dahil siya po ang tagapagligtas natin. Kung hindi po siya napako sa krus, siguro sa ngayon tayo ay makasalanan pa rin. Tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Amen. Kung hindi siya bumaba dito para tayo ay linisi sa mga kasalanan. Siguro nasa Old Testament pa tayo na habang nagkakasala tayo ay nadoon lang na lang tayo, nagbibigay ng Offering. Yung hindi siya nawawang nagustuhan, natatakpan lang. Kaya siya ay Salamat po, Sis Lani. So are you with me? Amen. The people crucified Jesus because they did not agree with his teachings. They also did not like the fact that he called himself God. Diba marami pong naiinggit sa kanya dahil sabi niya, siya ang Messiah, tapos nagpamana siya ng maraming himala. So dito po sa verse na ito, did he pray, Brother Ray? Dito po, kung ating pong Father, forgive them for they do not know what they do. Nagdasal ba siya? Amen. Yes, salamat po, Amen. Brother Ray. At sino po ang kanyang pinag-pray, Brother Mark? Sino po ang Lahat ng... Okay, praise the Lord. At ano po ang kanyang pinag-pray sa kanyang mga enemies, Brother Marlon? Ano ang kanyang pinagdasal? Patawarin. Amen. Praise the Lord. When the pain was worse, hindi naman niya pinag-pray si Mary na siyang nagsilang sa kanya, no? Because Mary is watching nearby. At hindi naman yung apostles niya na si Peter, James, and John. Instead, he prayed for his enemies. So sa verse po na ito, dalawa po ang itinuturo ng Panginoon. Ito po, ang dalawa pong kataga na yun is pray and forgive. Dalawa lang po ang gustong matutunan natin ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay hindi pa nagpapatawad, ay magpatawad na po tayo.
nagagalit po tayo sa ating asawa, anak, tita, bayaw, pamangkin, Sapul ka doon! co-workers, lahat po ay patawarin po natin sila. Dahil po, yan po ay salita ng Panginoon. At sabi nga po niya sa kanyang salita, yung, naalala niyo po yung pinabasa ko po sa inyo kanina, before we start, sabi niya sa Matthew 6:14-15, God will not forgive you if you will not forgive your enemies. Sa Romans 12:19, vengeance is mine, says the Lord, wala kang gagawing anuman. Mateo 18:21-22, ilang beses po ba tayo magpatawad? Kapitulo. Yes, 77 times. Pitong beses. Kaya po yung mga enemies nyo, magpatawad po tayo. At hindi po optional ang magpatawad, kundi po ito ay, ano po, Brother Jonathan, hindi po optional ang magpatawad, kundi po ito ay isang duty ng isang Kristiyano. Hindi lang po ito salita ng Diyos, kundi ito po ay kanyang command, dahil sabi nga po niya, love your Enemies. So, alam niyo po, lumaki po akong walang tatay dahil 7 kaming magkakapatid. 1 taon daw ako nung umalis ang aking tatay at nag-asawa ng iba. So, lumaki akong may galit sa tatay ko. Kung bakit? Kasi nung bata kami, ang inuulam lang namin is kangkong, adobong kangkong na walang sahog. Tapos, nag-high school ako, ang sapatos ko is, uso yung Chinese garter, sapatos. Chinese shoes! Chinese shoes! Kung shoes, Naglalakad ka natatanggal. So, sabi ko, kung may tatay ako, hindi mangyayari sa akin yung ganito. Kasi ang nanay ko nung araw, nagtitinda lang ng tinapa at binuhay niya kaming 7. Imagine, anong klase kang ama na lalayasan mo 7 bata at wala kang paramdam for how many years? So, madiskarte po kasi ako nung bata ako. Nakapag-aral ako dahil kung ano-anong tinitinda ko. At yun, hindi naman po ako tinuruan ng nanay ko na magalit ako sa tatay ko. Kaya lang, naitanim na sa puso ko. At kinasal nga po ako, hindi namin tinawag ang aming tatay. Lahat kami kinasal, wala ang tatay namin. So, nung nagkaanak na po ako, malaki na po ang aking anak, ay nagparamdam ang aking tatay. So, balit, civil lang, nakausapin ko siya, but hindi niya madama yung pagmamahal ko bilang anak. Kasi, bakit ka pa nagpakita? Sabi ko, nung kailangan kita, nasaan ka? Sino ang nakinabang ng pangalawang pamilya? So, gano'n na lamang po ang galit ko sa aking tatay at napakabastos ko sa kanya. Pag nasa bahay siya, hindi ko inaasikaso, kumbaga, hindi kumain lang siya. At sabi ng aking asawa, napakasama mo, tatay mo yun. Dahil nung pauwi na, binigyan ng grocery ng asawa ko, bigas, pera. Sabi ko, bakit mo binigyan? Yung ibang mga anak niya makikinabang, sabi ko. So sabi ng asawa ko, napakasama mo. But nung nagpunta po ako ng New Life Church, natutunan ko na dapat pala magpatawad dahil tatay ko pa rin naman siya. Dahil sabi ng aking ate, Adi, sabi niya, dapat patawarin natin si tatay kasi kung wala siya, wala tayo. So yun lang, yung Father's Day noon, tinawagan ko siya, sabi ko, mahal kita tatay, at pag uwi ko sana, malakas ka pa na daratnan ko. Yun lang. Magpatawad, ang sarap sa feeling. Pinatawad ko yung tatay. At di po ba pag tayo nagawa ng masama, mas gusto nating rumesbak, di po ba, gumanti. Pero dahil po sa tayo Kristiyano na, habaan lang po natin ang ating pasensya. Long suffering, sabi na. Just pray lang po. At pag nagpatawad po tayo, dapat sincere talaga. Huwag po nating sabihin, pinapatawad ko na siya, huwag lang siya magpapakita. Hindi po tama yun. Mali po yun. Di po ba? Pag gano'n wala pang and as you forget, you forget. Huwag mo nang kalkalin, huwag mo nang ikwento, kasi kung inuungkat mo pa, meaning, hindi ka pa totally surrender to Jesus. Amen. Diba? Alam niyo po, noon po may nag-text kay Pastor Ernie. Pinabasa po ni Pastor Ernie sa akin. Sabi niya, sabi sa text,
Shortcut ko na lang ang daming sinabi sa text. Sabi niya, si Sis Lenny, sabi niya, may relasyon sila ni, I need not to name names. Gamitin ko na lang kasi paborito kong artista si Joel Torre, si Brother Joel. So, sabi niya, Sis Lenny at si Brother Joel may relasyon. Blah, 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 sabi sa text. Masakit po sa parte ko na sirain ako. Kasi nature ko na po yung, ate, mana, gusto mo ng kape, maasikaso ako kung may iluluto, paghahain ko kayo. Nature ko na po yun. At saka, nung generation na yon, marami pong mas matanda sa akin, maraming mga dalaga. Marami po kami noon. Buti nga po yung batch ngayon, parang mga ading-ading ko na lang, kagaya ni Brother Jonathan, na pagbiruan, naaakbayan ako niyan. Bilang ate lang, di ba? Walang mali siya. Kasi nga si Brother Joel, kumbaga kasi hindi rin ako aware ba, yung pa-picture akbay, abrasyete, mga ganon-ganon. At may mga, may mga nagtatanim na ng mga kwento-kwento. Tapos sabay pa kaming umuwi, kasi sa Sariandong sila, bus 31 ang sasakyan. Shim-shimay naman kung mag-isa lang ako. At yun nga, ginawa ng istorya na yun pala ay mayroon siyang pinapatulog na babae sa kanyang kwarto. At yung mga tao na yun, gusto siyang mapaalis yung babae na yun sa kanyang kwarto dahil ang daming natisod, ang daming kapatiran na hindi umattend dahil bakit daw siya napapatulog ng babae. So may nag-text ulit sa misis ni Brother Joel na si Sis Lenny kasabay ng bus 31. Katabi niya si Brother Joel. So tugman, totoo pastor, sabi ko magkasabay kami. So sa puntong yun, hindi namin alam ang gulo-gulo ng sitwasyon noon kung sino ang nag-text kasi ang nakakaalam lang ng number ng cellphone ni Brother Joel is tatlong tao lang. So sabi ko, iniyak ko yun sa Panginoon at sobrang sakit talaga dahil kachat ng mister ko ang mga taga-Sariendo at nagtatanong din. So sabi niya, huwag ka namang nakikisabay, pwede ka namang umuwi mag-isa. Sabi niya, at saka pag mag-picture-picture, wag nang aakbay at magpapaakbay. So, ngayon po, aware ako talaga na pag picture lang. Kumbaga, mahirap na. Gusto ba? So, yun nga. At alam niyo po, sa totoo lang, yung mga tao na yun na gumawa ko sa akin is mapatawad ko na. Minsan nga naiisip ko, nagpapatuloy pa kaya sila sa Panginoon? Na kumbaga kasi ang init-init nila dito. Tapos, sa Facebook, hindi naman na sila nagpaparamdam. Hindi ko alam kung naglilingkod pa rin ba sila or nagpapatuloy. But sa akin po, deep in my heart, napatawad ko na po sila at pinag-pray ko pa sila ngayon. Lalo na yung nag-text kay Pastor na may relasyon si Sis Lenny at ngayon po ay, sa ngayon po ay napariwara siya. And sabi ko, Panginoon, tulungan mo siya. Kagaya ng pagbangon mo sa akin. Amen. At sabi nga po ng Panginoon, anak, anong time na yon, ano bang mas mahalaga, anak, ang reputasyon mo o ako na nagmamalasakit sa iyo? So, yun lang po. At ang panghuli ko po ay ang hindrances of prayer. Matatagpuan po ito sa Isaiah chapter 1, verse 15 to 16 at 1 Peter 3, verse 12. Basahin nyo na lang po yan mamaya. At alam niyo po, nung time na ako po ay hindi nahihiya sa inyo na sabihin na nung time na nahuli po ang aking mister, napakasakit po dahil binigyan ko siya ng puhunan, 100,000 na ubos. Kumbaga, wala namang nangyari. So, talagang nangayayat ako, na-stress ako. Kaya pala pumayag ka, ganyan. I lost 15 kilos dahil dyan. At yun nga, masakit sa parte ko na magkaroon ka ng isang asawang dalawang konsumisyon na pero pray lang pray. Halos every Saturday night Tawa si Rowena sa elder, kay pastor, sa mga deacons, dahil ang dami pang mga deacons. But God did not listen my prayer. Bakit po? Dahil meron po akong hindi isinusuko sa Panginoon. Kung ako nasa ngipin na. Ang
Panginoon lamang po ang nakakaalam niyan. At alam niyo po, nung buhat nung isinuko ko yan sa Panginoon, sabi ko, Lord, kahit nasasaktan ako, isusuko ko na sa'yo, tulungan mo lang ako, sabi ko. And then, it takes a years na magamot ang puso ko dahil isinuko ko na totally surrendered to Jesus na yun talagang isang himala na sa ngayon is ang tinutino ng asawa ko ngayon. Nag-uusap kami. Gatong pa, gatong! Ano ka Nag-uusap pa, kami. Hindi na siya nagmumura. Kasi hindi ako nagmumura eh. Nakita niya yung pagbabago ko. Tapos, may trabaho siya. Dati nun, ako lagi ang bigay-bigay ng pera. Halos mangutang ako ng allowance ko dito. Parang, ngayon, nag-iipon na. hindi po. Nagbigay siya ng allowance ng anak ko. Amen. Sabi ko, Lord, ang galing-galing mo. Nung pray ako ng pray, nabaguhin mo. Meron pa yung time na plinano ko na papuntahin ko ng Macau, nakaready na yung pera, pero hindi nakapunta. Talagang hindi kalooban pa ng Panginoon. Talagang sabi ng Panginoon, kailangan dun muna siya. Ako ang gagalaw, sabi ng Panginoon, kailangan matuto siya. Kumbaga, so sobrang saya-saya ko ngayon. One time, tinawagan ko si Sis Rowie. Ang saya-saya ko. Kasi yung asawa ko, alam na ba? Nabigyan ng alawat sa aking anak. Sabi ko, Kita mo pala. ano po ba sa Tagalog yung altitan? Altitan ni tatang mo, tapno. Sabi ko, anak, sabi ko kay Papa, siya lang magbigay ng allowance mo, continuous na yan. Kasi ako, mag-iipon na talaga ako para makabayad din ang utang at pagpupunan na. Kaya, yun lang po, purihin ang Panginoon. At ako po ay, bagamat marami po akong pinagdaanan na, ako po ay muling nakakatayo sa... Amen. Dire-diretso na? Gusto, oh. Sino na ba? Dire-diretso na para matapos. Wala may special number. May natutunan sa buhay. Parang wala naman silang natutunan. Oo, ako may natutunan ako. Kailangan kayo magpatawad. Amen. Kasi may natutunan ako. Amen. Magpatawad. Yung ano ko, nakaisa ako. So hindi na natin patatagalin sapagkat marami pa. Sa akin sana is maximum sana kalahating oras pero paikliin ko na lang. Wala, na-consume. Next week na lang. So, ano na lang, paikliin ko na lang to at para lahat ay mapakinggan natin. Kasi pag pinabukas, hindi Hindi na. So maganda yung tuloy-tuloy. Hindi na, 7 last word yun. Okay, manalangin muna tayo ng konti. At, Panginoon naming Diyos, salamat naman sa iyong mga salita na ay maririnig naman. Alam namin naman na kahit sa baikling salita na iyong ipapaalam sa akin, Panginoon, ay mapalawa ko ito at lubos na maintindihan ng mga makikinig. Amen. Sa iyo lang mga papuli at pasasalamat sa Panginoon namin Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Sa akin po ay matatagpuan sa Luke, chapter 23, verse 43. Ang sabi dito na hindi na ako gagamit yan. Wala akong outline dahil sobrang prepared. Sinasabi dito. Lakas, meron. Okay, para marinig nyo na ang sabi doon na Panginoon sa isang makasalanan. Nalalaman naman natin yun na yung nasa kabilang niya ay nagsabi, Panginoon, na alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Amen. Batid natin yun na isang taong makasalanan sapagkat nalalaman natin na ang pinapako talaga sa krus noon is makasalanan. Amen? At bukod tangi lang ang Panginoong Jesucristo ang pinako na walang kasalanan. Amen po ba? Amen. So, tatanungin ko kayo. Sino ba dito ang talagang ligtas na? Amen! Amen. Amen. Okay. Salamat. Tayo'y naniniwala na tayo ay ligtas na. Amen? Sapagkat naniniwala tayo na kapag tayo naniwala sa Panginoon, tayo ay ligtas. Amen. Ay, binaligtad mo na. Tama ba? Amen. Binaligtad eh. Yes. Sapagkat sinabi ng isang makasalanan na bago siya lagutan ng hininga, bago siya mamatay, is naniwala siya. Sabi
na ikaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At ano sabi ng Panginoon? Na katotohanan ang sinasabi ko sa iyo na hindi na kasasamahin kita sa paraiso. Isang garantiya na kahit ikaw ay makasalanan, kapag dineklara mo ang Panginoon ng iyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Amen. Amen? Amen po kayo dyan? Amen. Amen. Kaya sa mga hindi pa nagtaas, na kayo ay iligtas, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Baka hindi nyo pa talaga lubos na tinatanggap sa inyong puso ang Panginoon. Amen. Sapagkat dati naranasan ko rin yun, tinanong dito, natanda ni si Zoe, kung sino ba talaga ang mga ligtas. Hindi kami tumaas nila, Brother Jao, sapagkat nagdududa kami. Aba! At si Zoe ang nakita namin, kaya tinanong ko kay Brother Jao, tanongin mo kay Zoe kung ano niya, pruweba niya. Kaya yun, tinanong ni Brother Jao, may pruweba ka ba na ikaw ay ligtas? Amen. Sabi niya, pero sabi ni Zoe, meron, di ba? At makikita yan sa Matthew. Matthew, tingnan nyo sa Matthew, sa Romans. Romans 10 verse 9. Ano sabi doon? Na katotohanan ang sinasabi ko, kung ipapahayag mo na ang Diyos na iyong Panginoon at mananampalataya ka ng buong puso, ikaw ay ligtas. Amen. So tayo ay totoong ligtas. Amen. Amen? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo, magalak tayo. Kapag sinabi sino ang ligtas, amen. Taas ang kamay. Amen. Proud tayo sapagkat tayo ligtas. Amen. Tayo Amen. mga ano pa? Hallelujah. Sobrang ligtas. Sobrang ligtas. Diba? Sumobra pa. Huwag Sumobra pa. magdadalawang isip kasi pag magdadalawang isip ka, mag-isip-isip ka, kapatid. Baka hindi ka totoong ligtas. Baka sinasabi mo lang verbal na tinanggap mo ang Panginoon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buong puso, buong kaluluwa. Amen. At buong pag-iisip. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Sapagkat, kung ipagpapabukas pa natin, na tayo na iniisip natin tayo malakas pa, hindi mo natin tatanggapin ng Panginoon sapagkat malakas pa naman. Sapagkat iniisip natin na kapag mamamatay na lang tayo, saka na natin tanggapin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin hawak ang buhay natin. Huwag natin ibag-yabang ang araw ng bukas. Amen. Proverbs 27:1. Sapagkat ngayon ay malakas tayo, maaaring bukas ay makalimutan natin huminga. Sa dami-dami na makakalimutan, paghinga pa. So pag nakalimutan mo, patay ka na. So nadeklara mo ba ang Panginoon na iyong tagapagligtas? No. So dapat ideklara natin siya ang Panginoon. Amen? Amen. So, hindi ka na po masyado pakakaba. Basta yun na lang po ang isipin natin. Makikita rin natin yan sa Gawa 2:21. Basahin po natin. Tingnan niyo po. Na Gawa. Nasa natin Gawa? Acts 2:21. At mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen? So, may garantiya talaga na binigay ang Panginoon na sino man tumawag sa Kanya ay maliligtas. Amen? Hindi na lang nakita yung taong nagsisi, pero tinanggap niya ang Panginoon ng kanyang buong puso, na kahit siya'y makasalanan, siya ay ligtas. Hindi na nakita doon yung mga magagandang gawa niya, sapagkat wala na siya magagawa dahil siya ay nakapako na sa krus. Kundi, ang nagawa niya na lang ay tanggapin, pagsisihan ng kanyang kasalanan, at i-declare ang Panginoon na kanyang tunay na Diyos at tagapagligtas. Pero dahil tayo mga buhay pa, i-stand pa rin yung sa James 2:17 na faith without works is dead. Sapagkat buhay pa tayo, kailangan makita ng Panginoon yung magagandang gawa natin. Amen. Sapagkat tayo mga buhay pa. Amen? Amen. Hindi na lang nangyari doon sa pinako sapagkat hindi na siya makabababa doon para gumawa pa ng mabuti. Amen. So ang pinakamahalaga, bago tayo lagutan ng hininga, bago mawala ang ating lakas, ideklara muna natin ang Panginoon sa ating puso. Tanggapin natin siya na bilang isang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sino po ang mga ligtas? Amen! Purihin mo ang Panginoon.